Hayaan yung simulan ko ang lahat nung ako po'y bata pa lamang. Madalas ko po nung marinig sa nanay ko ang iba't iba at napakaraming mga pamahiin. Para bang ang buong buhay niya ay nakadepende at nakasalalay na sa pamahiin. Lalong-lalo na sa mga panahong kapag kami dumadalo sa mga lamay. Ang daming bawal. Pakiramdam ko nga lahat ng gawin ko ay mali. Minsan, kapag hindi na ako nakapagtitimpi pa, ay tinatanong ko siya kung totoo ba ang lahat ng pamahiing pinaniniwalaan niya. Madalas niyang sabihin sa akin noon na wala namang mawawala at hindi masama kung amin na lang iyong susundin. Kaya masasabi kong halos buong buhay ko ay nabuhay ako sa mga pamahiin at mga paniniwala ni nanay. Nung nagtatrabaho na ako, isa sa aking kabatchmate ang namatay. Nagulat pa nga ako nang malaman ko pagkat hindi biro yung paraan ng kanyang pagkamatay. At dahil sa pumapasok na ako noon kung kaya hindi ako basta-basta makakapunta. Ayoko namang umabsent dahil nagpapaganda ako ng record at performance sa trabaho ko upang maregular. Kaya in-schedule ko yung pakikipaglamay ko. Itinaong ko na day off ko. Pero nang sumapit naman yung mismong araw ng aking day off, ay isa na namang masamang balita ang aking natanggap. Namatay ang isa kong kaibigan. Kung kaya naisip ko na pagkatapos kong makipaglamay dun sa kabatchmate ko, ay magtutuloy na lang ako dun sa kaibigan ko para sulit yung aking day off. Kaya ganun ang aking ginawa. Pagkagaling ko dun sa isa, ay bumili lang ako ng bulaklak para naman dun sa isa. Pero dumaan na muna ako sa bahay upang magbihis. Ngunit pinagalitan ako ni nanay. Bakit raw dinala ko pa sa bahay namin yung bulaklak ng patay? At ayaw niya akong payagan na magtuloy dun sa burol ng kaibigan ko pagkat masama daw iyon. Dapat daw ay magkaibang araw ang ginawa kong pakikipaglamay. Pero sinabi kong sinasamantala ko lang yung pagkakataon dahil nga sa day off ko. Sa madaling salita ay hindi ako napigilan ni nanay. Tumuloy ako. Pagdating ko dun sa lamay, bigla akong nagtaka dahil parang ang bigat ng aking pakiramdam. At may nakita akong isang babae na nakasuot ng itim na damit at nakabelo na nakaupo sa harapan ng ataol. Nasabi ko pa nga noon sa aking sarili na napaka-old fashion naman yata nitong babaeng ito. At dahil sa ako ay isang bading kung kaya maarte po talaga ako at hindi pasado sa akin yung kanyang estilo. Pero may napansin pa akong kakaiba dun sa babae. Dahil sa madalas ko nga siyang sulyapan, parang hindi ito gumagalaw. Basta nakaupo lang na nakayuko doon sa harapan ng kabaong ng kaibigan namin. Tapos, saglit ko lang inalis yung pagkakatitig ko sa kanya. Pagtingin ko muli, ay bigla na lang itong nawala. Taglaho siya na parang bula. Isang kisap mata lang at hindi ko na talaga ito nakita pa. Sinubukan ko pa nga itong hanapin doon sa lamay pero hindi ko na talaga ito muli pang nakita. Kung kaya medyo kinilabutan ako. Pasimple ko ring tinanong yung isa naming kaibigan noon kung napansin pa niya yung sinasabi kong babae na nakasuot ng itim na damit. Pero wala naman daw siyang nakitang ganon. Kinantsawan pa nga ako nito at sinabing na sobrang lang daw yata ako sa mga napapanood ko. Nang umalis na yung ibang nakipaglamay ay nagkaroon na kami ng pwesto. Kung kaya naupo kami magkakaibigan doon sa kanilang inalisan. Naglabas ng makakain yung kapatid ng kaibigan naming namatay para naman daw mainitan yung aming sigmura. Pero napasigaw talaga ako nang makita ko yung napakaraming uod doon sa pinggan. Ngunit bakit ganon? Parang ako lang na naman ang nakakita noon at pinagtawanan nila ako. Kaya hindi talaga ako kumain. Nagkape na lang ako.
Pero nang mapasulyap ako sa mga taong naglalamay doon sa labas, ay muli kong nakita yung babae na nakaitim at ito'y nakaupo doon nakasama nila. Pero hindi ito nakikipag-usap. Basta nakayuko lang ito na nakasuot pa rin ng kanyang belo. At laking gulat ko nang pagtingin ko sa kabilang panig ay mayroon pa akong nakita na isang naroon na katulad doon sa babae. Para yung Xerox copy nung una kong nakita. At sa gawing likuran ay mayroon pang isa. Kaya bali 3 silang lahat na naroon na magkakapareho. Kaya napayuko na lamang ako, parang sumakit ang aking ulo. At yung masamang pakiramdam ko mula nang ako'y dumating ay para bang mas lalo pang lumala. Kaya sa halip na magpalipas pa ako na ilang oras doon ay nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko na ako ay mauna nang umuwi. Pero hindi ko inaasahan na mayroon na palang trahedyang sa akin ay naghihintay. Pinasakay lang nila ako ng tricycle at bumalik na sila doon sa lamay. Pagkababa ko ay sumakay naman ako ng jeep. Pagkaupo ko ay bigla akong nangilabot nang makakita ako ng babaeng nakaupo sa harapan na katabi ng driver at nakasuot din ng itim na damit na nakakatulad niya talaga yung mga nakita ko doon sa lamay. At yun lang ang huli kong natatandaan. Dahil ang muli ako magkamalay ay nasa ospital na ako. Naroon ng nanay ko, namugto ang kanyang mga mata. At 2 araw na raw akong nakahiga doon na walang malay. Na-aksidente daw yung jeep na sinasakyan ko. At ako lang daw ang nakaligtas. Dead on the spot daw. Lahat ang nakasakay sa jeep, kabilang na ang driver. Gusto ko sanang sabihin sa nanay ko yung mga nakita ko bago mangyari yung aksidente. Pero hirap pa ako magsalita. Nang hawakan niya ako sa kamay, ay hinigpitan ko talaga yung pagkakahawak ko sa kanya. Nang ibig ko sanang sabihin, ay huwag niya akong iiwang mag-isa doon sa ospital. Pero ng mga bandang hapon ay lumapit sa akin si nanay at nagpaalam. Sinabi niyang kailangan niya munang umuwi. Gusto ko sana siyang pigilan, kahit sa pamamagitan man lang sana ng pag-iling ng aking ulo. Pero hindi ko talaga maigalaw yung aking buong katawan nung mga oras na iyon. Kung kaya naiwan ako mag-isa doon sa silid na yun ng ospital. Kaya pinilit ko na lang na makatulog. Ilang oras din siguro ang lumipas bago ako nagising. Pero grabing kaba ang naramdaman ko. Takot na takot talaga ako nang makita akong babaeng nakaitim na nakatayo sa paanan ng aking higaan. Nakayuko pa rin ito at hindi gumagalaw. Gusto kong sumigaw nung mga oras na yon, pero tanging pag-ungo lang ang kaya kong gawin. At bigla na lamang iyong nawala nang may pumasok sa pinto. Pagtingin ko, si nanay na pala. Anong nangyari? Tanong niya sa akin. Nakita niya kasi ang mga luha ko sa aking mata. Hinawakan niya ako. Mula noon ay sinabi ko na sa aking sarili na hindi ko na susuwayin pa si nanay. Basta gumaling lang ako. Paglabas namin ng ospital, nagpagaling ako sa bahay. At nung nakakapagsalita na ako, ay sinabi ko ng lahat kay nanay yung mga naranasan ko. Kanya akong pinatingnan sa isang manggagamot at awa naman ng Diyos ay hindi na muli pa nagpakita sa akin yung babae. Humiwalay na rin sa katawan ko yung malas at nanumbalik na sa dati yung buhay ko. Naging normal na uli. Ito ay naganap noong siya ay may 10 taong gulang pa lamang. Sa probinsya sila naninirahan noon, kung saan sila ipinanganak. 3 silang magkakapatid at siya ang pangalawa. Pagsasalaysay niya, madalas umano silang nangangaso noon.
kasama ang kanilang ama. Lahat ng maaaring pakinabangang biyaya mula sa kagubatan at sa mga tubig ay lubos nilang ipinagpapasalamat, sapagkat dahil doon ay nagagawa nilang maitawid ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Minsan, habang nasa kagubatan sila at nangangaso, ay biglang kumahol ang aso nilang si Dapal. Yan daw ang karaniwang ipinapangalan sa mga aso sa kanilang probinsya, na ang kasing kahulugan sa salitang Tagalog ay bansot. Matapos na marinig ang kahol ng kanilang aso, ay agad nila iyong pinuntahan, at nakita nila ang isang malaking bayawak na siya palang kinakahulan nito. Mabilis daw itong inasinta ng kanilang ama at ipinutot ang baril na dibomba. Nakita nilang tinamaan iyon, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa paggapang. Sinundan nila ito. Hindi nila magawang makapagmadali dahil na rin sa maraming sagabal na mga halaman at baging. Idagdag pa ang mga ugat ng punong kahoy na nakausli. Napakasukal ng lugar. Nakita ni Intoy ang tingga na siyang bala ng baril, kaya namangha siya dahil sa hindi ito bumaon sa bayawak. Hindi iyon tinablan. Nang malapit na itong makapasok sa butas na pinaniniwalaan nilang iyon ang lungga nito, ay nagmadali ng kumilos si Intoy. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na iyon, sapagkat malaking bagay iyon para sa kanila. Kaya kahit na masugatan sa mga nagkalat na tinik ng halaman na naroon, ay hindi na niya iyon alintana. Patakbo niya itong nilapitan na may palundag-lundag pa, at gamit ang kanyang hawak na sibat ay tinusok niya iyon sa likod. Nagpipiglas ang bayawak nang tamaan niya ito. Namwersa pa siya at ibinaon ang sibat sa likod ng bayawak, at naramdaman niyang bumaon iyon hanggang sa lupa. Ilang sandali lang ay hindi na gumalaw ang bayawak. Pinasundan pa iyon ng kanyang kuya. Masayang masaya sila sapagkat alam nilang ilang araw din nila iyong maiuulam, dahil sa malaki talaga iyon. Sa katunayan ay hindi na sila nagpatuloy pa sa pangangaso. Nagpasya na silang umuwi nang mahuli nila iyon. Nang palabas na sila ng gubat at kanila nang hinahanap ang daan pabalik sa kanila, ay may napansin silang mag-aama. Lumakas ang hangin at biglang dumilim na animo ay may paparating na bagyo. Kaya lubos nila iyong ipinagtaka. Napahinto silang sandali. Maya-maya ay bigla namang nagkaingay. Nakarinig sila ng tila mga kutsara at tinidor na ipinupukpok sa bawat isa. Pati mga pinggan at baso na yari sa lata ay kanila ring naririnig na pinapaingay. Nakaramdam si Intoy at ang kanyang kapatid ng takot. At napansin naman iyon ng kanilang ama, kaya sinabi nito sa kanila na huwag mag-alala at siya ang bahala. Hindi daw niya sila pababayaan.
Napayakap pa nga daw ang kapatid niya sa kanilang ama dahil sa sobrang takot nito na kahit ang kanilang aso ay lumilikha umano ng tunog na natatakot ito, na tila mayroon iyong nakikita na kakaiba. Sa mahinang tinig ay narinig niyang may iniusal ang kanilang ama. Hindi daw niya matandaan ang eksaktong mga kataga, pero parang hiniragat krisdam ang natatandaan niyang sinabi nito na pinaulit-ulit. At matapos daw na banggitin iyon ng kanilang ama, ay biglang humupa ang malakas na hangin. Maging ang mga ingay ay unti-unting naglaho. Napalitan daw iyon ng isang mabangong amoy. Humalimuyak ang amoy ng isang bagong lutong pagkain. Di nila matiyak kung anong klaseng pagkain iyon, pero napakabango daw talaga noon sa kanilang mga pangamoy. Nang umaliwalas na uli ang kalangitan, ay nagsimula na silang lumakad. Ang hindi nila maintindihan ay kung bakit hindi nila mahanap ang daan pabalik sa kanila. Gayong makailang ulit na silang nagpunta doon, kaya imposibleng maligaw pa sila. At papalabas na sila noon sa kagubatan. Kinutuba naman ng hindi maganda ang kanilang ama, kung kaya sinabihan sila nito na kanilang hubarin ang damit at kanila iyong binaliktad. Kasabay noon ay kumuha ito ng buhok mula sa kanyang ulo at sinindihan iyon bago nagpatuloy na sila sa paglalakad. At nakita na nila ang daan. Binaybay nila iyon at payapa silang nakauwi sa kanilang bahay. Minsan, niyaya si Intoy ng kanyang kuya na mangaso. Wala noon ang kanilang ama dahil kasama nito ang mga kaibigan na nagpunta sa malayo upang manghuli naman ng baboy ramo. At kasama nito ang kanilang asong si Tapal. At 3 araw iyon bago makakabalik. Kaya naiwan ang bunso nilang kapatid at ang kanilang ina sa kanilang tahanan. May kalayuan mula sa kanila ang kagubatan, bagaman nasa bundok rin sila nakatira. Ilang kilometro din ang kanilang nilalakad bago nila marating iyon. Nang naroon na sila ay talaga namang napakaraming ibon ang kanilang nakita. Ngunit may ilap ang mga ito na mahirap talagang mahuli o barilin sa araw. Kaya nga, mas mabuti na barilin ang mga ito sa gabi kung kailan sila natutulog. Pero isang ibon ang nakatawag ng pansin kay Intoy. Malaki iyon na may mahabang buntot. At noon pa lamang talaga siya nakakita noon. Tamang-tama naman nahawak niya ang baril noon dahil sa umihi ang kanyang kuya Nato. Inilapag niya ang hawak na sibat at sinimulang asintahin ang ibon. Ipinatong pa niya ang baril sa isang sanga para maiwasan ang paggalaw noon. At biglang umalingaw-ngaw ang isang putok. Nahulog ang ibon at lumagabog iyon sa lupa. Nakita niya ang kanyang kuya
na nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya. Agad itong nagtanong sa kanya kung ano ang binaril. Itinuro niya ang ibon. Tuwang-tuwa silang magkapatid sa nahuli na iyon ni Intoy. Nagpatuloy pa sila sa paglilibot sa kagubatan. Ngunit nagtaka sila kung bakit pagkatapos noon ay wala na silang makitang kahit anong uri ng hayop na maaari nilang mahuli upang maiuwi sa kanilang bahay. Kaya nagdesisyon sila na umuwi na. Pagdating nila sa bahay ay agad na nagpadingas si Intoy, habang ang kuya naman niya ay nilinisan ang ibon. Nang idinadarang na nila ito sa apoy para masunog, ang mga maliliit na balahibong natira sa katawan nito ay laking gulat nila nang makita nilang nalulusaw ang katawan nito. Kung kaya nagkatinginan pa daw silang magkapatid dahil sa walang natira na kahit ano mula sa ibon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Noon pa lamang sila nakakita ng ganon. Nalusaw ito sa apoy. Dahil sa napurnadang ulam sa tanghalian, nanguha na lang sila ng kamote. Inihaw nila iyon at iyon na ang inihanda sa pagkainan. Nagtaka ang kanilang ina kung bakit iyon lamang ang kanilang pananghalian. Sinabi nilang magkapatid na mailap di umano ang mga hayop ngayon sa kagubatan, kung kaya wala silang nahuli. Noong hapon, maaga silang nag-igib ng tubig. Nangahoy na rin sila malapit sa kanilang bahay. Ginawa na nila ang mga dapat nilang gawin ng mas maaga dahil balak nilang mangaso sa kinagabihan na kanilang babalikan ang napakaraming ibon na kanilang nakita, para nang sa ganon ay may ulam sila sa kinabukasan. Nagtiis na muna sila sa bagoong isda at kamoting kahoy na hapunan. Nang madilim na, ay nagsimula na silang maghanda na magkapatid. Kasalukuyan na umanong nagpapahinga ang kanilang ina at bunsong kapatid ng mga pagkakataon na iyon. Nang palabas na sila ng bahay, ay nagpaalam pa sila sa kanilang ina. Ngunit nakarinig sila ng mga ingay sa labas na ang unang pumasok sa kanilang mga isipan ay tila mga kalabaw at kabayo na naghahabulan. Kung kaya natigilan silang magkapatid. Sa halip na lumabas ay kanila umanong isinarang mabuti ang pinto. Narinig pa nga daw nila ang kanilang ina na nagtanong kung ano iyon. At dahil sa noon pa lamang rin sila nakaranas ng ganon at talaga namang wala silang ideya kung ano ang nag-ingay na iyon sa labas ng kanilang bahay, ay sinabi nilang hindi nila alam. Nang mawala ang ingay ng tila mga malalaking hayop na nagtatakbuhan, napalitan naman iyon ng malakas na ihip ng hangin na narinig nilang umahampas pa ang mga dahon at sanga ng puno na malapit sa kanilang bahay. Ilang sandali lang ay may biglang dumapo sa kanilang bubungan. Halos lumundo ang mahabang kahoy na pinagpapatungan ng pawid nilang bubong. Kinilabutan sila dahil sa naisip nilang napakalaking ibon naman noon. Sinabihan sila ng kanilang ina
napatayin ang nag-iisang ilaw na nakasindi na nakapatong sa kanilang mesa, na agad naman nilang sinunod at pumasok sila sa silid kung saan naroon ang ina at bunso nilang kapatid. Hinawakan ni Intoy ng mahigpit ang sibat, samantalang ang kuya naman niya ay ikinasa na ang baril na dibomba. Maya-maya ay narinig nilang tila hinahawi na nito ang pawid na bubong ng kanilang bahay, na hindi nga nagtagal ay may pumula na sa itaas, na sa palagay nila iyon ang mga mata nito. Para iyong baga ayon pa sa paglalarawan ni Intoy. Tinusok ni Intoy ng hawak ng sibat ang nilalang, pero agad daw itong nakaiwas nang lumipad, na narinig pa nila ang malakas na pagaspas ng mga pakpak noon. Ngunit saglit lang at nasa bubungan na naman nila ang nilalang. Pinaputukan niyon ng baril ng kanyang kuya Nato. Matapos ang isa ay agad nitong kinarga ng bala at pinaputok na muli. Tansyahan lamang daw ang ginagawa ni Nato, na ang tanging binabasihan ay ang mga mata nito. 3 ulit daw itong pinaputukan ng kanyang kuya Nato, na noong huli ay narinig nila itong nasaktan. Nakiramdam daw sila. Wala ni isa sa kanila ang umiimik, maliban sa bunso nilang kapatid na panay na raw ang iyak ng mga oras na iyon. Pero sabi ni Intoy, nung mga pagkakataon na iyon ay matinding takot na rin ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang kanyang isipin at isaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay, ay nakakuha umano siya ng kakaibang lakas ng loob. Hindi na sila nakatulog noon hanggang sa nag-umaga na. Nag-alala sila na baka kasi bumalik pa ang nilalang. Nang dumating ang kanilang ama, ay ikinuwento nila ang kanilang naranasan. Doon nila nalaman na ang ibon na kanilang napatay ay pinaniniwalaang pagmamay-ari pala at alaga ng isang aswang. Kukok ang tawag nila sa ibon na iyon, na ito daw ay nagsisilbi ring mata ng aswang, na nag-oobserba sa kapaligiran at nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Nasundan pa ang pangyayari na iyon, pero hindi naman sila napahamak dahil na rin sa presensya ng kanilang ama. Marami kasing nalalaman ito ukol sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan. Naisip kong ibahagi ang kwentong ito dahil baka kahit paano ay may mapulot na kaalaman yung inyo pong mga tagapakinig. Bali ito po ay totoong nangyari. Karanasan po ito mismo ng lolo Carding ko. Ipinanganak po at lumaki si Lolo Carding sa probinsya. Doon na rin ito nakapangasawa at nagkapamilya. Halos buong buhay niya ay namalagi lang siya sa probinsya nila. Pero nung binata pa lang ito ay nagkaroon ng hindi makakalimutang karanasan pagdating sa mga aswang. Si Lolo Carding po kasi ay mahilig gumawa ng mga tinatawag na kisiw. Ang sinasabing kisiw po sa kanila ay bitag sa Tagalog. Ito ang kanyang
pinakalibangan. Kilala siya sa kanilang baryo pagdating sa paggawa ng mga bitag. Mahusay siya at maabilidad pagdating sa panguhuli ng mga may ilap na hayop tulad ng garong at talong. Yung garong po sa kanila ay musang at yung halo naman na tinatawag ay yung bayawak. Wala talagang makatalo nung kay Lolo Carding pagdating sa panguhuli gamit ang bitag. Kaya napagkakakitaan niya madalas ang abilidad niyang ito dahil gustong gusto ng mga manginginom sa kanila na pulutanin ang bayawak at musang, ganoon na rin ang mga sawa. Noong mga panahong iyon kasi ay hindi pa masyadong mahigpit at marami pa talaga ang mga ganitong uri ng hayop sa mga kagubatan doon sa kanilang probinsya. Kung minsan naman ay pinagpapalit niya ng bigas at isda ang kanyang mga nahuhuli. Kaya malaking tulong sa kanilang pamilya yung ginagawa ni Lolo nung binata pa siya. Ang mga ginagamit niyang lupit ay siya mismo ang gumagawa at pinapahiran niya ang mga ito ng uling nang upang sa ganon ay humalo sa kulay ng kalikasan. Pero minsan, nang bisitahin niya ang kanyang mga ginawang bitag, ay nagulat talaga siya nang makita niya ang isang napakalaking bayawak. Kumulupot na sa mga sanga ng halamang naroon yung tali nito dahil sa pagpupumilit na makatakas. Pero maasahan talaga at lubang matibay ang mga tali at bitag na ginagawa ni Lolo Carding. Dahil sa pagkakahuli niya sa malaking bayawak na iyon, ay talaga namang natuwa ang nooy binatang si Lolo Carding. Iyon na yata ang pinakamalaking bayawak na nahuli doon sa kanilang lugar, na para na iyong isang maliit na buhaya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nahuli niyang bayawak, kung kaya marami ang nakikusyoso. Marami din ang nagbalak na bumili upang matikman ang karne noon. Pero tumanggi si Lolo Carding pagkat nais niya munang alagaan ito at panatilihin muna sa kanilang bahay. Kahit ang mga taga roon sa karatig baryo nila ay talagang nagpupunta sa kanilang bahay at sinasadya siya para makita yung nasabing bayawak. Hanggang isang araw ay may biglang dumating na lalaki sa bahay nila. Isa itong malaking tao at halatang may sinasabi sa buhay. At may kasama pa itong isang alalay. Una nitong nakausap ang kanilang ina at hinahanap siya. At nang makaharap na niya ito, ay agad na sinabi ang kanyang pakay. Bungat pa niya, kanya raw napag-alaman ang ukol sa nahuli niyang malaking bayawak at nais niya ito makita. Na hindi naman ipinagkait ni Carding ang kahilingan nito. Ngunit nang makita na nung lalaki yung bayawak, ay agad na nagbanggit ito ng presyo at nais daw niya itong bilhin. Na hindi kaagad nakasagot si Carding pagkat medyo nabigla siya dahil hindi biro ang nasabing halaga ay iniaalok sa kanya ng mayamang lalaki. At napansin niya na nang makita ng bayawak yung lalaki ay bigla itong nagwala sa kanyang kulungan na para bang nagpapakitang gilas at tila ba nakakita siya ng kakampi. At nang lumapit yung lalaki sa kulungan nito ay nagmamadali ring lumapit yung bayawak sa kanya at dinilaan pa ang kanyang mga daliri. Sinabi ni Carding sa lalaki na wala siyang balak na ipagbili yung kanyang nahuli. Malaki raw yung halagang inaalok nito sa kanya pero
mas gusto niyang alagaan yung bayawak. Biglang nawala yung maaliwalas na mukha ng lalaki at naramdaman kaagad niya ang galit nito. Kita niya sa mukha ng lalaki ang pagkadismaya at pagkadiskontento sa kanyang sagot. Muling nagsalita yung lalaki. Napilit pinakalma ang sarili. Itinaas pa at dinoble ng lalaki ang presyo para maingganyo si Carding na ipagbili na iyon sa kanya. Pero hindi pa rin ito pumayag. Na naisip ni Carding na para naman yata itong ginto dahil sa laki ng halaga na iniaalok para dito. Hanggang sa nilapitan siya nung alalay ng lalaki at sinabing hindi magugustuhan ni Carding kapag nagalit ang kanyang amo. Kaya ibigay na raw niya ang bayawak kapalit ng halaga na iniaalok nito. Pero hindi talaga ito ipinagbili ni Carding at sinabing siya ang masusunod. Dahil siya ang nagmamay-ari sa nasabing hayop. Pero bigla siyang dinikitan ng lalaki at pabulong na sinabi sa kanya na ito ang tunay na nagmamay-ari sa bayawak. At pagsisisihan umano ni Carding kapag hindi ito nakabalik sa kanya. Napaatras si Carding at nagulat sa mga sinabi ng lalaki. Binalaan pa siya nito na kinagabihan din ay dadagsa ang kanyang mga tabuhan at alagad para bawiin kay Carding ang bayawak at hindi niya magugustuhan ang maaaring maging resulta noon dahil madadamay pati ang buong mag-anak nila. At nakita niyang unti-unting kumalat ang mga mapupulang ugat ng lalaki sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na iyong parang nabalot ng dugo. At nakita rin niyang dahan-dahang lumabas ang mahabang pangil nito sa magkaabilang gilid ng kanyang gilagid. Hindi na nakagalaw pa si Carding at siya ay natulala. Naramdaman din niyang nanigas ang kanyang makalamnan at hindi na niya iyon maigalaw pa. At nang tangkain ng nanay niyang tumakas, parang humingi ng tulong, ay bigla rin itong natigilan sa pamamagitan lamang ng isang kumpas na ginawa ng lalaki. Noong mga oras na iyon, ay alam na ng nanay niya kung anong uri ng nilalang yung kanilang mga naging bisita. Mahirap paniwalaan, pero nasaksiyan nila yung kakaibang kakayahan ng aswang na yon. Pero sinabi nito kay Carding na lupa siya nagtataka kung bakit hindi nagawa ng bayawak na makatakas sa kanyang katibo. Lupa daw siyang nahihiwagaan kung bakit hindi nagawa ng bayawak na maputol yung lubid ng bitag. Ano raw bang mayroon sa mga lubid niya? Dahil sa matinding takot na naramdaman ni Carding, ay napilitan siyang ipagtapat sa lalaki yung kanyang sikreto. Sinabi niya dito na tinuruan siya ng kanyang lolo at may orasyon ang mga lubid na kanyang ginagawa at inilalagay sa bitag. Kasabay ng pagpapahid niya ng uling dito. At biglang nangiti yung lalaki na para bang nabunutan ito ng tinig sa lalamunan. Sabi pa nito, ang buong akala daw niya kasi ay tuluyan ng hindi makakapanumbalik sa dating anyo yung bayawak. Na nagulat si Carding dahil sa kanyang narinig na sinabi ng lalaki at siya ay lubang nagtaka. Hindi niya lubos na maunawaan yung mga tinura ng lalaki hanggang sa tanungin siya nito kung ano yung orasyon na yon, pagkat gusto raw niya iyong matutunan. At bilang kapalit ay pagkakalob pa rin niya kanila Carding yung halagang iniaalok niya dito.
at hindi nagagambalain pang muli, na ituturing na para bang walang nangyari. Na iyon na umano ang una at huli nilang pagkikita. Panandaliang tinitigan ni Carding ang kanyang ina, na nooy nahihirapan na pagkat tulad niya ay hindi rin ito malayang makagalaw. Kaya wala nang nagawa pa si Carding kundi ang sabihin at ipagtapat na ang orasyon sa lalaki. Natuwa naman ang lalaki at nagpasalamat pa ito kay Carding. Inalis na rin niya ang orasyong ibinigay sa binata para makagalaw na ito. Lumapit muli yung lalaki sa kulungang ginawa ni Carding para sa bayawak. At nang lumapit sa kanyang bayawak, ay kanyang pinalapit naman si Carding para bigkasin ang orasyon na ginagamit sa pagkakalag ng mga nauhuli niyang hayop. At nanlaki talaga ang kanyang mga mata at namangha nang makita niyang unti-unting nagbago ang anyo ng bayawak matapos na makakawala sa lubid na kanyang ginawa. Maya-maya ay naagaw naman ang kanyang atensyon dahil sa malapad na kumot at damit na dala nung alalay ng lalaki nang kanya na itong ilabas mula sa lalagyan. At nakita ni Carding ang isang napakagandang babae na walang saplot. Naging babae yung bayawak at iniabot na nung alala yung kumot at mga damit nito para mabihisa na ang hubad niyang katawan. Asawa pala ito ng lalaki at doon na naunawaan ni Carding kung bakit gano'n lang kasidi ang pagnanais nitong maibalik sa kanya yung bayawak. At matapos makapagbihis ay nagyakap sila ng mahigpit. Humingi naman ng paumanin si Carding sa pagkakahuli niya sa babae, pero mabait naman itong tumugon at sinabing wala siyang kasalanan. Ibinigay nila kay Carding yung ipinangako nitong salapi. Pagkatapos ay lumisa na sila. Matagal na nakaalis yung kanilang mga naging bisita, ay naroon pa rin sila at natulala pagkat hindi sila makapaniwala sa kanilang mga namalas na kababalagan, na hindi lang pala gininto ang bayawak ang katumbas noon, pagkat sa kagandahan pa lang nitong taglay ay higit pa sa mamahalin at mahalagang hiyas na bihira mong masusumpungan. Medyo masailan po itong kukwento ko sa inyo. Naranasan ko ito dahil sa natukso ako at pinagsisihan ko ang lahat ng yon. Ito po ay nangyari maraming taon na rin ang nakalipas. Naganap po ito dun sa baryo namin na hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan dahil totoo pong pangyayari ito. Binata pa ako nang ito po'y maganap, 19 anyos pa lang. Nang minsan pong pauwi ako mula sa pakikiani sa kabilang bayan, ay nagtaka ako nang makita ko yung kanayo namin na dalaga. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Marie. Maganda po si Marie at marami talagang nagkakagusto at nagbabalak na manligaw dito. Madadaanan yung bahay nila bago yung sa amin at mayroong batis na tatawirin. Malapit sa batis yung bahay nila, kaya isang hapon nang pauwi nga po ako sa amin ay nagtaka ako nang makita ko siya na naroon sa batis at parang katatapos lang maligo. Nagtaka ako dahil noon ko lang siya nakitang naligo doon sa batis. Ang alam ko kasi ay nag-iigib sila at doon sa banyo nila naliligo. At ang ikinagulat ko pa, nang patawid na ako sa batis, ay bigla pa itong nagubad. At nakita ko yung makinis at maputing katawan nito. Kaya
mabilis ako nagtago. Sinamantala ko na yung pambihirang pagkakataon na yon. At nanatili pa siya doon ng ilang sandali. Na di ko maintindihan nung una kung ano ba talaga ang totoong ginagawa niya. Na kanyang hinahawakan ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hanggang sa bigla na lang ito nagpunta sa masukal na bahagi doon sa itaas ng batis. Kung kaya kahit kinakabahan ay daan-daan akong lumakad papunta sa direksyon niya. Magkahalong kaba at kasabikan ang naramdaman ko noon. Dahil may gusto talaga ako sa kanya matagal na. Naging maingat ako sa paglapit ko sa kanya. Halos gumapang na nga ako para wag lang akong marinig at makita. At nang sumilip ako sa pagitan ng mga halamang naroon, ay una kong nakita yung mapuputi niyang mga binti. At dahan-dahan iyong gumagalaw na hindi umaalis sa pwesto. Hanggang sa nakita kong kanya na iyong inahaplos. Kung kaya, dahan-dahan kong iniangat yung aking paningin. At nakita ko yung likurang bahagi ng wala niyang saplot na katawan. Biglang nag-init ang aking pakiramdam. At nagangad akong makita yung mas mahalagang parte pa ng katawan niya. Pero nang lilipat na ako ng pwesto, ay napansin kong parang namimilipit na siya. Kaya kinabahan ako na baka kung ano na ang nangyayari dito at ako pa ang mapagbintangan. Kaya naisip kong umalis na mula doon. Pero biglang naagaw naman yung atensyon ko nang makarinig ako ng kakaibang tunog sa kung saan siya nakahiga at namimilipit. Kung kaya, napalingon ako doon at muling sumilip para alamin kung ano na ba ang nangyayari sa kanya. Pero nagulantang ako nang ang makita ko nang naroon ay isang mabalahibong nilalang na nakatayo at tirik na tirik ang kanyang mga buhok. Kaya nagmadaling na talaga akong lumayo mula doon. Wala talaga kaming kaalam-alam na may aswang sa baryo namin noong mga panahong iyon. Kung kaya ang hirap paniwalaan na may lahi palang aswang yung kalapit namin. At may lihim na pagtingin pa naman ako sa kanya. Pero kahit may nalaman na akong lihim, ay sinarili ko iyon. Wala akong pinagsabihan na iba. Pero naging maingat na ako at alerto tuwing daraan sa bahay nila. Lagi ako nagdadala noon ng itak at balisong. Hanggang sa bigla na lang nagkasakit yung nanay ni Marie. At napilitan silang umalis para ipagamot yung nanay niya. Ang sabi nila, may malubha itong sakit at uuwi sila sa probinsya nito para doon ipagamot. Pero nakita namin nung mismong araw na umalis sila at kapansin-pansin yung malaking sugat nito sa tagiliran nang di sinasadyang naalilis ang damit ng nanay niya nang buhatin at ilagay sa higaan nito sa pagbiyahe. At makaraan lang ang halos 1 linggo mula nang umalis sila Marie, ay pumutok naman ang balita na may isang mag-anak sa kabilang bayan na ginubat ng aswang. Pinasok umano ang bahay nito. Ngunit sa kabutihang palad ay nagawa ng may pagtanggulong lalaki ang kanyang pamilya at nabaril pang araw nito yung aswang. At doon ko naisip na marahil ay nanay yun ni Marie. Na kaya pala wala kaming nababalitaan tungkol sa aswang sa mismong baryo namin, ay dahil sa ibang bayan sila dumadayo para umatake. Ito ay hango mula sa mga tunay na pangyayari. Base na rin sa pagsasalaysay sa kanya
ng yumao niyang lolo. Ang kababalagang inyong maririnig ay nangyari ilang dekada na ang nakakalipas sa isang lalawigan sa Western Visayas. Ayon sa kwento, may dalawang baryo noon na kilala na pinamumugaran di umano ng mga aswang. May ilan na kasi mga pangyayaring naganap na nag-uugnay sa mga nabanggit na nilalang. Ang lolo nang nagpadala sa atin ng kwentong ito ay tatawagin na lang natin sa pangalang Ben. At siya ay 16 anyos noong mga panahong maranasan ang itinuturing niyang pinakanakakatakot niyang karanasan sa kanyang buong buhay. Ang pamumuhay nila noon sa kanilang lalawigan ay lubhang mahirap, kung kaya iba't ibang paraan ang kanilang ginagawa upang mairaos lamang ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Bukod sa pagtatanim ay nangangaso din sila pagkaminsan. Isang araw, habang kasama ni Ben ang kanyang mga kaibigang sina Edmond at Nilo, ay napagkasunduan nilang tatlo na mangaso. Kaya kanila ring inaya ang tsuhi ni Ben na siyang biyasa at kilalang mahusay sa kanilang lugar pagdating sa ganong gawain. Bukod doon, dalawa rin kasi ang baril na tibomba nito. At nang kanila nga itong yayain ay agad namang nagpaunlak. Nang sumapit yung araw ng kanilang isasagawang pangangaso, hapon pa lang ay kanila nang inihanda ang mga dadalhin. Bukod sa flashlight ay may dala rin silang sulo. Nang magkita-kita na sila ay wala na silang sinayang pa na sandali. Agad na nilang tinungo yung lugar na kanilang pupuntahan, kung saan sila mangangaso. Pantog kasi ang lugar sa pagkakaroon ng mga baboy ramo at mga alamid. Papadilim na nang sila ay umalis. Tamang-tama iyon dahil siguradong madilim na pag sila ay dumating doon sa lugar. Mas angkop kasi yung mga ganong pagkakataon sa mga ngaso. Nang dumating sila doon ay nagtaka sila dahil wala silang makita ni isa mang ibon sa mga punong iniilawan nila. Wala rin silang mamataan na kahit isang baboy ramo. Gayong kawan-kawan at grupo ang mga ito kadalasan na makakasalubong mo lang doon sa pook na iyon. Ngunit nagtiyaga pa sila. Ipinagpatuloy pa nila ang paglalakad at paghahanap. Pero napapaisip na sila sa kung ano ang dahilan kung bakit wala silang makitang anumang hayop na naroon. Hindi karaniwan para sa kanila yung mga ganong pangitain. Kaya naman takang-taka sila. Hanggang sa makarinig sila ng tila ba isang umahangos. Kung kaya napahinto sila at agad na pinakiramdaman ang kanilang paligid. Inalam nila kung saan nagmumula yung nakakakilabot na tunog na iyon. At nang mapagtanto nila kung saan iyon ang gagaling, ay dahan-dahan silang lumapit sa pag-aakalang isa na iyong baboy ramo. Ngunit nagimbal sila sa kanilang nakita ng kanila iyong ilawan. Nang isa palang aswang ang naroon at nanginginain, agad naman iyong tumakbo at iniwan na lamang yung kanyang nilalapang baboy ramo. Dahil doon
ay nagpasya silang huwag nang ituloy pa ang pangangaso. Nag-alala kasi sila na baka balikan sila noon na may mga kasama na. Kung kaya, nagmamadali na nilang tinapang daan pabalik. Nang sumunod na araw, ay naimbita naman ang isa sa kaibigan ni Ben na si Edmond sa isang handaan sa katabi nilang baryo. At dahil sa isa ang nasabing baryo, sa sinasabing pinamumugaran ng mga aswang, ay tumangging sumama sina Ben at Nilo. Kung kaya, kinantyawan sila ni Edmond at sinabing mga duwag umano sila, na masyado umano nagpapaniwala sa mga sabi-sabi at walang mga sariling bait. Ngunit hindi niya nabago ang pasya ng dalawa niyang kaibigan. Sinabi nila Ben sa kanya na siya na lang, total naman ay matapang siya. At sinabi pa nilang sila ay nag-iingat lamang. Kaya wala nang nagawa pa si Edmond. Mag-isa niyang tinungo yung baryo at dumalo sa nasabing handaan. At simula noon ay hindi na muling nagbalik pa si Edmond. Kahit saan-sana nila ito hinanap, ay hindi na nila ito muling nakita pa. Malakas ang kanilang hinala na nilaban na ito doon sa baryong pinuntahan nito. Ngunit wala naman silang may papakitang matibay na ebidensya. Minsan, nang nagdarao sa kanilang baryo ng kapistahan, ay masaya sila nag-iinuman sa bahay nila ni Lot, kasama ang ilan pa nilang kababata sa kanilang lugar at kamag-anakan. Nang biglang may dumating na bisita. Isang grupo sila na sa kanilang palagay ay magkakamag-anak din ang mga ito. Panauin sila ng isa nilang kababaryo. At dahil likas sa kanila ang mabuting kaugalian na mahusay tumanggap ng panauin, ay kanila silang inistimang mabuti. Habang tumatagay si Ben, ay napansin niyang nakatingin sa kanya yung isa sa mga panauhin. At nang kanya itong masulyapan, ay biglang binawi ang pagkakatitig sa kanya. Bigla tuloy siyang napaisip kung magkakilala pa sila nito o di kaya ay minsan na niya itong nakita. Para din kasing pamilyar yung mukha nito. Ngunit kahit anong gawin niyang pag-iisip, ay hindi niya magawang matukoy kung saan niya ba ito unang nakita. Nagpatuloy yung kasiyahan at nakasalamuha na nila yung mga panauhin. Mababait naman sila at mukhang mga palakaibigan din naman. Nagawa rin niyang makausap yung babaeng panay ang titig sa kanya kanina. At doon niya napansin ang angkin nitong ganda. Maganda ang babae na kahit titigan mo siya ng matagal ay hindi ka talaga magsasawa. Na habang tinititigan mo siya ay tila ba lalo namang mas lumalabas ang gandang taglay nito. At nalaman nilang Stella pala ang kanyang pangalan. Nang naparami na ang kanilang mga nainom, isa sa kanilang kababata ang medyo nawala na sa ulo at wisyo. Kababata nila Ben ito pero hindi nila laging nakakasama. Dahil sa iba naman ang mga kaibigang sinasamahan nito. Kung kaya, hindi talaga sila malapit dito. Anak ito ng kilalang manggagamot sa kanilang baryo. At dala ng kalasingan ay kung ano-ano na ang namumutawi mula sa bibig nito, na kahit sila Ben ay hindi na iyon masikmura.
dahil sa mabaho nitong pananalita na lumalabas sa bibig. Sinaway nila ito ngunit ayaw magpaawat. Sila na ang nakaramdam ng pagkapahiya para sa kanilang mga bisita. Tahasan pa nitong sinabi na aswang umano ang kanilang mga bisita. Kaya pati ang magulang ni Nilo ay nagalit na rin dito. Maging yung kaibigan ng mag-anak na taga sa kanila. At hindi pa ito nakontento na matapos nang palabasin sa bahay nila Nilo ay nagagilap naman ang walis at inihambalang sa pinto. At kanyang hinamon yung mag-anak na subukang lumabas at upang patunayan na hindi nga sila mga aswang. Bagay naman na tinutulan na nila Ben at sinabi huwag na lamang pansinin yung kababata nilang lasing. Ngunit dahil sa sinabing iyon ng kanilang kababata ay tila nagbalik naman sa alaala ni Ben kung saan niya nakita yung magandang babae. Tama, nasabi niya sa kanyang sarili. Doon sa kagubatan nung minsan mangaso sila. Pero hindi niya iyon ipinalata. Pagkaganon pa man, ay bisita pa rin kasi nila ito. At kahit alam na niya sa kanyang sarili na totoong lahat yung sinasabi ng kanilang kababata, ay hindi pa rin niya ito kinonsinti at tinayunan. Pilit na nila ito pinauwi at humingi sila ng paumani sa kanilang mga panauhin. Nakita naman nilang malugod na tinanggap ng mag-anak na iyon yung paghingi nila ng dispensa at nagpasalamat din sa kanilang ginawang pagtatanggol. At nagsabi pa ang mga ito na sana ay magantihan din nila yung kabutihang kanilang ginawa. Na agad namang sinagot ni Ben at sinabing huwag na nila iyong alalahanin pa pagkat walang anuman iyon. Sabi pa ng mga ito sana daw ay magawi din sila Ben sa kanila. Na agad namang sumagot si Nilo at sinabing oo naman, habang si Ben ay hindi nakasagot kaagad at tila ba napaisip pa muna. At saka lamang siya napa-oo nang marinig niya ang kaibigan na sinabing, di ba Ben? Mabilis lumipas ang isang buwan. Isang araw ay naroon si Ben sa bahay nila Nilo at nagkakasiyahan sila. Nang bigla silang nasurpresa nang sabihin ng nanay ni Nilo na mayroon silang bisita. Nang labasin nila iyon, ay nakita nila si Stella na masayang nakangiti habang hinihintay ng kanilang paglabas. Nagtaka sila kung bakit ito naroon, kung kaya sila ay nagtanong. Nalaman nila mula dito na gusto pala sila nitong imbitahan sa kanilang baryo sa Makalawa dahil sa sila naman ang magdadaos ng kapistahan. Natuwa namang kaagad si Nilo at mabilis na sumagot ng kanyang pagsang-ayon habang si Ben naman ay natahimik lang. At nang tanungin siya ni Stella ay sinabi niyang hindi siya sigurado pagkat baka may gagawin siya sa araw na iyon. Nagtaka naman si Nilo sa kanyang naging sagot habang si Stella naman ay nakita niyang nalungkot. Kaya muling nagsalita si Ben at sinabing sisikapin niya, pero ayaw lang niyang mangako. Biglang nanumbalik yung saya sa mukha ng dalaga at sinabing basta aasahan niya sila. At nagpaalam na ito sa kanila na nang minsan pa silang lingunin ito ay iniwanan pa silang muli ng matamis na ngiti. Nagpunta nga sa kanilang baryo si Stella upang imbitahan sila sa pista.
At dahil sa nalalaman na ni Ben ang ukol sa pagkatao ni Stella at ng mag-anak nito, kung kaya nagdadalawang isip talaga siyang pumunta. Ngunit nang makita niyang nalungkot si Stella, ay sinabi na lamang niyang hindi pa siya sigurado. Kaya nung umalis yung dalaga, ay may ngiti na ito sa kanyang mga labi at muling inulit sa kanilang magkaibigan na aasahan nito ang kanilang pagdating. Isang araw, bago yung pista kanila Stella, ay pinuntahan si Ben ng kanyang kaibigan na si Nilo upang ipaalala sa kanya yung kanilang pagpunta kanila Stella. At nagulat si Nilo nang sabihin ni Ben na hindi siya makakasama dahil sa marami siyang gagawin. Pero mabigat sa loob niya na hindi masamahan ang kanyang kaibigan. At mas mabigat sa loob niya na biguin si Stella. Ang isa pang bagay na bumabagabag sa kanya ay yung alalahanin na baka mapahama ang kanyang kaibigang si Nilo. Ayaw niyang muli pa siyang mawalan ng kaibigan. Nangangamba siyang baka matulad ito sa sinabi ng kaibigan nilang si Edmond na hindi na muling nakabalik pa sa kanilang baryo. Ngunit hindi alam ni Ben kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang kaibigan. Kaya habang patuloy siyang kinukumbinsi ni Nilo, ay nag-iisip naman si Ben ng paraan kung paano niya sasabihin ang katotohanan sa kanyang kaibigan. Naisip niyang kailangan niya talagang ipaalam dito ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang magpunta. Nang makakuha na siya ng lakas ng loob at makabuelo, ay sinimulan ni Ben na magsabi kay Nilo sa pamamagitan ng isang tanong. Tinanong niya ang kaibigan kung kanya pa bang naaalala yung nangyari nang minsan silang mangaso na kung saan ay nakakita sila ng aswang doon sa gubat. Mabilis namang sumagot ang kanyang kaibigan at sinabing oo. Natatandaan pa umano niya. Dagdag pa nito ay sino pa naman daw ang basta nilang makakalimot sa tagpong iyon. Sabay tanong niya kay Ben ng bakit. Sinabi ni Ben na bukod doon ay wala na pa raw siyang iba pang napansin. Sandaling napaisip si Nilo at napatingala pa sa langit. Sabay harap muli sa kanya at sinabing wala. Napabuntong hininga si Ben at sinabing wala ba siyang napapansin doon sa nakita nila na aswang sa gubat at kay Stella. Muli namang napaisip ang kanyang kaibigan. Ang buong akala ni Ben ay matutukoy na ni Nilo ang gusto niyang ipunto. Pero bigo pa rin siya nang sabihin nitong hindi niya pa rin alam kung ano ang kaugnayan ni Stella doon sa aswang na nakita nila sa gubat. Kung kaya si Ben na ang nagpaliwanag. Sinabi niya kay Nilo na malakas ang kutob niya na yung aswang at si Stella ay iisa. Dahil sa magkahawig na magkahawig umano ang dalawa. Kung kaya tama raw ang sinabi nung apo nung manggagamot sa kanilang lugar na aswang ang mag-anak nito. Nagulat naman si Nilo sa kanyang mga narinig mula kay Ben at sinabing, ganun ba?
Hindi ko na kasi nagawa pang tumingin doon sa aswang nang ito ay lumingon. Mabilis kong ibinaling ang ulo ko dahil sa takot. Ayokong makita ang nakakatakot niyang itsura. Kung kaya sinadya kong huwag talagang tumingin. Dahil sa sinabing iyon ni Nilo, kung kaya naunawaan na ni Ben kung bakit hindi kaagad nito matumbok ang tinutukoy niya kanina pa. Hindi naman pala nito nakitang mabuti yung mukha ng aswang. Muling nagsalita si Nilo at tinanong si Ben kung sigurado ba siya sa kanyang mga sinasabi. Sumagot naman si Ben at sinabing malakas ang hinala niyang iisang tao lamang yung aswang at si Stella. Dahil nga sa magkamukha sila. Napatanong muli si Nilo kung ano ang gagawin nila pagkat inaasahan sila ni Stella na darating. Sumagot si Ben at sinabing yun nga rin daw ang kanyang inaalaala. Iminungkahi ni Nilo na kanilang puntahan yung kilalang manggagamot sa kanilang lugar upang magtanong at magpapayo sa kung ano ang nararapat nilang gawin. Ngunit biglang napakunot ng noo, sabay napaismit si Ben. Kesa magtanong umano doon sa hambog na albularyo na iyon, ay sa kanyang tiyuhin na lamang umano sila magpunta. At sigurado namang matutulungan din sila nito. Dahil marami na rin itong mga naging karanasan pagdating sa mga aswang. Kaya ganun nga ang kanilang ginawa. Ngunit nang naandun na sila sa bahay nito at matapos na makausap, ay hindi nila nagustuhan ang mga sinabi nito sa kanila. Hindi pumabor sa kanila ang kanyang mga ipinayo. Sinabi kasi nito na dapat ay magpunta sila at huwag sumira sa kanilang naging usapan. Hindi umano magandang pag-uugali ang gayon. Mahalaga umano sa isang tao ang pagkakaroon ng matibay na prinsipyo at dignidad. Sinagot pa nga daw nilang magkaibigan ito ng patanong na kailangan pa raw talaga nilang tumupad sa usapan kahit pa alam nilang maaaring buhay nila ang maging kapalit. Mabilis itong tumugon at sinabing oo at pinayuhan sila ng kung ano ang mga dapat naman nilang gawin para maingatan ang kanilang sarili. May ibinigay pa ito sa kanilang magkaibigan at sinabing mabisang pangontra umano iyon sa aswang. Kaya labag man sa kalooban ni Ben ang gagawin, ay tinanggap na lang rin niya at pinanindigan niyon. Nung huli ay nagpasya silang magkaibigan na kailangan talaga nilang harapin pareho ang hamon na iyon sa kanilang buhay. Nang sumunod na araw, maaga pa lamang ay naghanda na si Ben. Kung kaya naman, bago pa magtanghali, nang puntahan siya ni Nilo sa kanila, ay agad na rin silang umalis. Nang dumating silang magkaibigan sa baryo nila Stella, ay magkahalong kaba at pagkasabik ang naramdaman ni Ben. Kaba sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang magkaibigan at pagkasabik naman na muling makita at makasama ang magandang dalaga na si Stella. Ipinagtanong-tanong nila kung saan ang bahay nila Stella. Kahit paano ay nababawasan yung kanilang pag-aalala dahil sa mga banderitas at palamuting kanilang nakikita
Ngunit nadaragdagan naman sa tuwing masusulyapan nila ang ibang mga tao na kanilang nadadaanan na masamang nakatitig sa kanila. At nararamdaman ni Ben na umiinit yung ibinigay sa kanya ng tiyuhin doon sa may gawin niyang hita. Indikasyon na aswang ang mga ito. Kaya doon pa lang sa bungad ay kanila na kaagad napatunayang hugad nga ng aswang ang kanilang sinusuong. Kaya panay ang pagkalapit kay Ben ni Nilo na nararamdaman din pala nitong umiinit yung bagay na nasa kanya. At kumikindat ito kay Ben sa tuwing may aswang silang madaraanan. At sumisenyas ito sa kanya na huwag na lang kaya nilang ituloy, na umuwi na lamang daw sila. Pero pinalalakas naman ni Ben ang loob ng kanyang kaibigan at ipinapaalaala niya ang lahat ng sinabi ng kanyang tiyuhin sa kanila. Ilang mga tao pa ang kanilang nadaanang nagkakasiyahan sa gilid ng daan, na sa tuwing daraan na sila ay bigla na lamang humihinto ang mga ito at napapako ang mga paningin sa kanila. Mga tingin na alam mo punong-puno ng masamang tangka. Mga pagtitig na matatalim at pailalim. Naramdam mong puspos ng maitim na hangarin at balak. Hanggang sa matanaw na nila ang bahay nila Estela, na hindi malaman at maipaliwanag ni Ben ang kanyang tunay na nararamdaman nung mga sandaling iyon. Hindi niya alam at matiyak kung dapat ba siyang matuwa at masiya dahil sa makikita na niyang muli si Estela. Nang malapit na sila sa mismong bahay ng dalaga, ay nagulat pa silang magkaibigan. Nang makita nilang tumatakbong papalapit sa kanila si Estela at sasalubungin na sila nito. Kasama nito ang nakababatang kapatid. Nakita at naramdaman kaagad ni Ben na masayang masaya si Estela. At sinabi nitong buti naman daw at dumating na sila. Halos karad-ka rin sila nito papasok sa kanilang bakuran. At malakas na sinabing narito na sila. Kung kaya naagaw talaga ang atensyon nung halos lahat ng taong naroon, na napalingon talaga silang lahat dahil na rin sa lakas ng boses ni Estela, na para bang sila talagang magkaibigan ang inaabangan at hinihintay ng mga ito. Naglapitan ang mga taong naroon, kaya kinabahan si Ben at Nilo. Ang buong akala nila ay may gagawin ng masama ang mga ito sa kanilang magkaibigan. Yun pala ay ipapakilala lang sila ni Estela sa mga ito, na pawang mga kamag-anakan umano nilang lahat. Bagaman nakakatuwa yung pag-istimang ginagawa nila para kina Ben at Nilo, ay hindi pa rin mawala ang pag-aalala ng dalawa. Lalo pa nga at nakikita nilang magkaibigan na tuloy pa rin sa pagluluto ang mga ito, at kita nila ang mga naglalaki ang awa na nakasalang pa. Gayun din yung mga itak na nagkikintaban na ginagamit sa pagdagdag ng karne na nakalatag sa mahabang mesa. Kaya alerto pa rin sila magkaibigan. Patuloy silang nakikiramdam
at sinusunod lahat ng ibinilin sa kanila ng Joey ni Ben. Medyo nababawasan lang yung kanilang pag-aalala sa tuwing pinakausap sila ni Estela at nakikita nila yung matatamis nitong ngiti. Nang marating nga ng magkaibigang Ben at Nilo ang lugar at mismong bahay nila Estela, ay maganda naman ang ipinakita ng mga ito sa kanila. Mabuti ang ginawa nilang pagtanggap sa magkaibigan. Ngunit hindi pa rin maiwasan nila Ben na maging mapagmatsyag at alerto dahil na rin sa katotohanang kanilang nalalaman ukol sa tunay na pagkatao nila Estela. Lalo pa nga at nakikita pa nila yung mga naglalakihang kawa na nakasalang pagkat wala pa rin silang tigil sa pagluluto. Gayon din yung mga nagkikintabang itak na kanilang ginagamit sa pagdadagdag ng karne at mga ricados. Medyo nababawasan lang ang kanilang pag-aalala sa tuwing hinaharap at kinakausap sila ni Estela. Napapawi yung mga masasama nilang naiisip tungkol sa kanila. Puno ng saya ang nasabing okasyon sa bahay nila Estela. Lahat ay may ngiti at masayang nagiinuman, nagkakainan at nagkukwentuhan. Mayroon ding mga nagkakantahan at sayawan. At habang tumatagal sila doon, ay parang napapanatag na silang dalawa. Habang kausap nila si Estela, ay paminsan-minsan pa ngang pinupuntahan sila ng mga magulang nito. At inaalam kung mayroon pa ba silang ibang kailangan. At halos lahat ng mapadaan sa kanila ay masaya silang binabati. Magigiliw ang mga ito at malumanay kung makipag-usap. Mabilis na lumipas ang oras at nalibang silang magkaibigan. Patakip silim na nang mapansin nila ang oras. Kung kaya nagpaalam na sila kay Estela. Ngunit sinabi nito hindi pa tapos ang okasyon at may isasagawa pa umano silang pagtatanghal na siyang pinakatampok ng pista doon sa kanila. Pinakiusapan sila nito na kung maaari ay manatili pa at wag na munang umuwi. Nung mga sandaling iyon ay hindi rin maipaliwanag nila Ben at Nilo kung bakit parang hindi nila magawang tumanggi kay Estela. Gayong alam naman nila kapwa sa kanilang sarili kung ano ang mga ito. Bakit tila pa hindi nila magawang humindi sa dalaga at kanilang sinang-ayunan ang lahat ng kanyang mga sinabi. Kaya nanatili nga doon ang magkaibigan at nakipag-inuman. Iniwan muna silang sandali ni Estela sa kanyang pinsan at sinabing asikasuhin sila pagkat may gagawin lang daw itong sandali. Mababait din naman ang kanilang mga nakaharap hanggang sa tuluyan ng kumalat ang dilim. Gabi na, nasabi nilang magkaibigan. Sa pagkakataong iyon ay malabo nang makauwi pa sila. Nilapitan silang muli ni Estela at sinabing kumain lang sila at uminom. Wala daw silang dapat na alalahanin pagkat bukas naman ang kanilang bahay para sa kanilang magkaibigan at pwedeng-pwede silang matulog doon. Kaya nagpaubaya na lang sila at itinuloy ang pakikipagsaya kanila Estela.
nang hindi na matandaan ni Ben ang sumunod na nangyari. Hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Bunga na rin ng epekto ng alak na kanyang nainom. Nagising na lamang siya nang mayroong maramdaman. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay nakita niyang nasa loob na siya ng isang silid. Nang igala pa niya ang kanyang paningin, ay napansin niyang wala ang kanyang kaibigan. Mag-isa lang siya na naroon at naririnig niya na nagkakaingay sa labas. Masayang masaya ang mga tao. Hindi sila magkamayaw sa kanilang kasiyahan. Nagtatawanan pa sila at tila ba may pinagbubunyi. Nang sisilip sana si Ben sa may bintana, ay narinig niyang mayroong pumasok sa silid, kung kaya agad siyang napalingon. Nagulat siya sa nakita. Nakatayo doon ang tatlong kalalakihang may mga mabalasig na mukha. Tatlong aswang na ang dalawa sa kanila ay may hawak ng matatalas na itak, habang yung isa naman ay mayroong kahoy na panglampas. Nakakatakot yung kanilang itsura. Nanlilisik ang kanilang mga mata na takam na naglalaway at napapatila pa sa kanilang mga labi. Bago tuluyang lumapit ang mga ito sa kanya, ay narinig pa niyang sinabi ng isa sa mga ito na oras na niya. Mabilis na tumalikod si Ben at tatalunin niya sana yung bintana nang maramdaman niya ang bigat ng kahoy dahil sa malakas na paghampas ng tumama sa kanya. Naramdaman niyang biglang umikot yung kanyang paningin. Nahilo si Ben. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng uliran. Maya-maya ay narinig niya ang isang boses at naramdaman niya ang pagyugyug sa kanya. "Tagay mo, Ben," sabi ng tinig. Namalayan na lamang niya ang sariling nakatungo sa may mesa. Nakatulog na pala siya at nagkaroon pa ng isang masamang panaginip. Hindi inom ni Ben yung kanyang tagay. Sa halip ay nagpaalam siya sa kanila at sinabing iihi na muna at maghihilamos. Nang nasa palikuran na siya, ay naramdaman niyang mayroong sumunod. Paglingon niya, ay kanyang nakita si Nilo. Sinabi niya sa kaibigan ang masama niyang panaginip at kung ano kaya ang kahulugan noon. Sinabi naman ito sa kanya na kadalasan naman ang panaginip ay kabaliktaran ng mangyayari. Dagdag na sabi pa nito, basta sundin lang umano nila ang bilit ng kanyang joint para hindi sila mapahamak. Pagbalik nilang magkaibigan ay naroon na si Stella. Kinamusta sila nito at tinanong kung masaya pa raw sila. Sinabi naman nilang ayos lang silang magkaibigan. Lumipas pa ang mga oras. Lumalalim na ang gabi. Pero parang wala silang balak na tumigil at tuminto sa ginagawa nilang pagsasaya. Sabi pa ni Stella, minsan lang daw kasi iyon sa loob ng isang taon. Kung kaya, pinaghahandaan talaga nila tuwing sasabi ang okasyong iyon. Nang pumatak ang hating gabi, sa halip na mag-uwian at mabawasan ang mga tao, ay tila mas lalo pa silang nagkakarami at patuloy pang
may mga dumarating. Nang maramdaman ni Ben na mukhang makakatulog na naman siya sa inuman, ay nagpaalam na ito na magpapahinga na pagkat hindi na niya kaya. Nagpaalam na rin sa kanilang mga kaharap si Nilo at sasabay na daw siya kay Ben upang magpahinga. Nang tanungin sila ni Estela na hindi na raw ba nila mahihintay yung pinakatampok ng okasyon, ay humingi silang kapwa magkaibigan ng paumanin sa dalaga at sinabing hindi na nila kaya. Kaya wala na itong nagawa pa kundi ang ihatid na lang sila sa inihanda nitong silid kung saan sila matutulog. Matapos silang maihatid ni Estela, ay nagpaalam na ito sa kanila at sinabing sila na lamang ang bahala pagkat kinakailangan na niyang bumalik. Nang nakahiga na sila, ay kanila pang naririnig yung kasiyahan at walang humpay na tawanan sa labas. At dahil sa pagod at dami ng kanilang nainom, ay hindi naman sila nahirapang makatulog na magkaibigan. Hindi na ni Ben na malaya ang oras. Hindi na niya rin alam kung ilang oras na ang lumipas. Maging yung eksaktong oras nang makarinig siya ng nakakakilabot na tunog na siyang nagpagising sa kanya. Ilang minuto din iyong tumagal na kanyang pinapakiramdamang mabuti na kahit gising na siya ay nanatili lang sa pagkakahiga at hindi gumalaw. At bigla siyang may napansin na anino. Mayroon ngang naroon sa kanilang silid, isip ni Ben. Kaya kinabahan na siya. Narinig niyang lumalangit-ngit pa yung sahig na sa palagay niya ay hindi lamang iisa ang kasama nila, na malakas ang kanyang kutob, na hindi mabuti ang pakay ng mga ito. At nakita niya ang isang kamay na mabalahibo na may mahahabang mga kuko at malapit na sa kanyang mata. Hindi pa rin siya gumalaw at naramdaman niyang biglang umalis ang mga ito. Ilang saglit lang ay may pumasok na muli sa kanilang silid. Narinig niya ang kapatid ni Estela at isang pinsan nito na sinasabing na bago daw marahin sina Ben at Nilo pagkat mahimbing umano ang kanilang pagkakatulog. Kaya naisip ni Ben na marahil ay kinakamusta at inaalam ni Estela yung kanilang sitwasyon. Gusto na sanang sabihin ni Ben kay Estela na mayroong nagtatangka sa kanila ni Nilo, pero bigla namang umalis ang mga ito. Nagdalawang isip rin siya na baka pagmulan pa iyon ng kaguluhan at ayaw niyang mangyari iyon na siya pa ang dahilan at pagmumulan. Napakahalaga pa naman ng okasyong iyon para sa kanila. Maya-maya ay biglang tumahimik. Nawala ang mga ingay na nagpumula sa labas. Kung kaya nagtaka si Ben. Di nagtagal ay nakarinig naman siya ng tila isang panalangin. Ngunit hindi siya pamilyar sa lengguwahe. At sa bayan nila iyon na binibigkas. Kaya nagpalingalinga si Ben at siniguradong wala nang ibang naroon pa sa kanilang tinutulugan. Pagkatapos ay gumapang siya palapit sa may bintana at doon ay sumilip. Nagulat siya sa kanyang nasumpungan. Nakita niyang natitipon ang mga tao kasama na si Estela at ang mag-anak nito. Nagsasagawa sila ng isang ritual na isip ni Ben. Para silang mga aso sa kanilang posisyon na nakatingal ang lahat sa langit
tila ba mga sa buwan. Naanimoy, gandang-ganda sila dito. At mas lalong nagimbal na ng tuluyan si Ben nang magsimulang magsikilos ang mga ito ng hindi normal. Nakakala mo ay may sakit na namimilipit at nagkikisay sa lupa, na para bang wala silang kontrol sa kanilang mga sarili. At ilang sandali lang ay bumungad na kay Ben ang tunay nilang mga anyo. Lumabas na ang kanilang pagiging mga aswang. Kaya matinding takot ang naramdaman ni Ben. Kanyang kinising ang kaibigan pero tulog na tulog pa rin ito. Muli siyang sumilip sa bintana upang alamin kung ano na ang ginagawa nila. Lubha siya nag-alala na baka kasi punta na silang magkaibigan. Sa pagsilip niyang muli ay nakita niyang nakahanay sila at mga nakalahad ang palad na magkadigit na waring mayroong sasahurin. At maya-maya pa ay dumaan sa harap nila ang isang lalaki at may hawak itong sinaunang kasangkapan na isang lalagyan at may ibinuhos ito mula roon. Hindi malinaw kay Ben kung ano iyon, pagkat hindi niya iyon makitang mabuti. At pagkatapos na mabigyan silang lahat, ay animoy mga uhaw na uhaw na kanilang magkakasabay na ininom iyon, na kanila pang dinidilaan ang natira sa kanilang mga palad. At tila ba nanghihinayang na may masayang kahit nakapiraso. Nang biglang nagsalita ang lalaki at ilabas na raw ang dalawang panauhin, nanlaking bigla ang mga mata ni Ben nang kanya iyong marinig. Naisip niya kasi sila na yata ang tinutukoy nito. Kaya muli niyang binalikan ang kaibigan at pilit na ginising. Pero daig pa yata nito ang mantika kung matulog, pagkat kahit gaano kalakas na yung pagyugyug na kanyang ginagawa dito ay baliwala pa rin. At naramdaman ni Ben na papalapit na ang mga ito. Kaya kanyang tinukot yung isang sintores na nasa kanyang bulsa. Pinusok niya iyon ng kanyang kuko at pagkatapos ay piniga sa bibig ng kaibigan niyang sinilo. Bigla namang napangiwi ang kaibigan at nasira talaga ang mukha nang malasahan ang maasim na katas noon. Sinabi niya sa kaibigan na papasukin na sila ng mga aswang. Biglang nawala ang antok sa mukha nito, pero bakas ang matinding takot. Nang tuluyan ng mahimasmasan ang kaibigan niyang sinilo, ay nasa may pintuan na ng silid ang mga aswang. Kung kaya naisip ni Ben na huli na ang lahat. Pero hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa, dahil sa natandaan niya ang itinuro sa kanila ng kanyang tiyuhin. At bigla silang nakarinig ni Nilo ng mga ingay ng kaguluhan. Narinig niya ang boses ni Estela at ng pamilya nito. Rinig na rinig niya yung mga binitawang pananalita ng dalaga. Hindi umano sila makakapayag sa gusto nilang mangyari. Walang maaaring makapanakit sa aming bisita, dagdag na sabi pa ni Stella. At nakita ni Ben na humarang ang buong pamilya nito, maging yung mga kamag-anak doon sa may pinto. Kitang-kita nilang magkaibigan yung nakakatakot na itsura ng mga aswang at yung matinding pagnanasa ng mga ito na sila ay mapasok. Nahayok ang mga ito at
at gusto talaga silang malapa. Tumagal din ng ilang minuto yung harapan na iyon hanggang sa wala na ring nagawa noong huli yung ibang bisitang aswang nila Estela. Ang iba sa mga iyon ay malayo pa nilang mga kamag-anak, habang yung iba naman ay mga kaibigan ng kanilang pamilya. Matapos iyon ay nagpasalamat silang magkaibigan kay Estela at sa kanyang mag-anak. Pabiro pang sinabi ni Ben na amanos na sila, pero seryosong sinabi ni Estela sa kanya na hindi naman nila iyon ginawa para lang makaganti sa ginawa nilang pagtatanggol noon sa kanila. Kahit may nararamdaman si Ben noong espesyal para kay Estela, ay kanya na lamang isinantabi iyon dahil alam niya sa kanyang sarili na magkaiba sila ng mundong ginagalawan. Ilang beses pa sila nagkasama sa iba't ibang pagkakataon hanggang sa hindi na sila muling nagkita pa.